Nagsimula ang pelikula sa Plymouth, Massachusetts, kung saan ang buong bayan ay naghahanda para sa selebrasyon ng Thanksgiving at maging ang lokal na sheriff na si Eric ay masaya habang bumibisita sa bahay ng kanyang kaibigan na si Mitch para maghapunan. Kung saan nakapanayam niya ang asawa ni Mitch na si Amanda. Ngunit bago pa man magsimula ang kainan, ay ibinalita ni Mitch na kailangan niyang pumasok sa trabaho. Dahil siya ang manager ng naturang tindahan na nagngangalang Right Mart, ang pinakamalaking supermarket sa kanilang bayan, at nakatakdang magsimula ang inaabangang Black Friday sale ngayong gabi. Samantala, sa isang marangyang tahanan ay nagaganap ang isa pang selebrasyon at makikilala ang may-ari ng Right Mart na si Thomas Wright na nag-oorganisa ng isang piging, habang ang anak niyang si Jessica ay tila hindi nagugustuhan ang kanyang magiging stepmother na si Kathleen. At bukod pa ron ay naroon din ang boyfriend ni Jessica na si Bobby, isang promising na baseball player sa kanilang lugar. At sa labas ng Right Mart ay libo-libong tao na ang nagkakatipon at hindi na makapaghintay sa pagbubukas ng kanilang sale. At ang barkada ni na Jessica na sina Evan, Gabby, Scuba, o Julia ay nagpasyang dumaan muna sa mall bago manood ng sine. At dahil anak ng may-ari si Jessica, ay pinapasok sila sa backdoor. At doon ay nakasalubong ni Jessica ang kaibigang si Ryan na may lihim na pagtingin sa kanya, subalit bago pa man ito makalapit sa dalaga, ay agad itong hinarang ni Bobby. At habang tumatagal ay lalong nagiging bayolente ang mga tao sa labas ng naturang supermarket, at nang makita ni Lonnie ang kanyang karibal na si Evan na nasa loob na ng mall, ay lalo pa niyang sinulsulan ang mga tao na kanina pang naghihintay na pumasok na sila sa loob. At ilang saglit lang ay biglang nasira ang mga harang hanggang sa nauwi ang mga ito sa malagim na stampede. At sa gitna ng kaguluhan, ay imbes na tumulong ang mga kaibigan ni Jessica dahil sa nangyayari, ay kinuha pa ni Evan ang kanyang phone upang i-record ang lahat ng malagim na nangyayari sa mga tao upang sumikat. At habang nagtatago ang mga ito, ay sa kasamaang palad ay nabali ang braso ni Bobby nang matapakan siya ng mga taong nagkakagulo, na naging sanhi ng pagtatapos ng kanyang career sa larong baseball. Habang si Amanda naman ay nahampas ng shopping cart sa ulo, kung saan sumabit ang kanyang anit sa cart at siya ay agad na namatay sa mismong lugar at natigil lang ang gulo nang magpaputok ng baril si Sheriff Eric sa hangin. Isang taon ang lumipas at habang sumasapit ang gabi ng Thanksgiving, ang video ni Evan ay naging viral sa internet na nagpapaalala bilang isa sa pinakamalagim na trahedya sa kanilang bayan, subalit sa kabila ng lahat ay itutuloy pa rin ni Thomas Wright ang Black Friday sale. Bagay na ikinagalit ng marami, lalo na ni Mitch na nawala ng asawa sa gabing iyon at nalaman din na napawalang sala ang pamilya Wright dahil itinuring na aksidente lamang ang nangyari at misteryosong nawala ang mga CCTV footage noong gabing iyon. Lumipat ang eksena sa isang restaurant kung saan binigyan ni Lizzie si Sheriff Eric ng isang John Carver mask, isang sikat na maskara sa bayan dahil ito ang pinakaunang mayor sa kanilang bayan. Kinabukasan habang masayang tumitira ng palakol si Evan sa isang peryahan, ay napansin nila Scuba at Jessica na may isang misteryosong Instagram user na may pangalang John Carver ang laging nagtatag sa kanila sa video patungkol sa nangyaring stampede. At nang pumunta sina Jessica at Sheriff Eric sa tinatawag na John Carver House para sa isang ad campaign, ay natuklasan nilang nilapastangan ng lugar at nawawala ang isang matalim na palakol na ginagamit bilang kanilang props. Kalaunan habang sila ay nasa isang kainan, ay tila nakita ni Jessica ang kanyang ex na si Bobby na matagal nang hindi nagpapakita simula nang mangyari ang stampede. Subalit malalaman na kasama na niya ngayon ang bago niyang boyfriend na si Ryan, sana all may reserba. At sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan ay muli silang tinag ng nagngangalang John Carver na may nakakaption na "The table is ready for Thanksgiving dinner." At pagkatapos ay nakita na ni Jessica ang nakamaskara na lalaki sa bintana at tila pinapanood silang lahat. At dito makikita ang isang misteryosong lalaki na tila naghahanda ng kanyang mga kagamitan habang pinapanood niya ang video ng stampede kung saan nahagip ang waitress na si Lizzie. Kinagabihan, habang nagsasara na ito ng tindahan, ay nakita nito ang maskara ni John Carver. Subalit ilang saglit lang ay inatake siya ng taong nakamaskara at sinubukang pahirapan. At nang ito ay biglang nawala ay sinubukan nitong tumawag ng pulis. Subalit hindi nito ma-unlock ang kanyang cellphone sa kadahilanang nasira ang pagmumukha nito dahil sa pagkakadikit nito sa freezer. At nang pumunta na ito sa kanyang sasakyan upang tumakas, ay napagtanto nito na nasa loob pala ang naturang killer. Kaya naman agaran itong tumakbo, ngunit kalaunan ay naabutan siya nito at binundol sa isang dumpster hanggang sa maputol ang kanyang katawan at lumalabas na si Lizzie, ang babaeng aksidenteng nakapatay kay Amanda noong nakaraang taon gamit ang isang shopping cart. Kinabukasan ay laking gulat ng lahat nang matagpuan ang kalahating bahagi ng katawan ni Lizzie na nakapaskil sa itaas ng Right Mart store
Isang senyales para sa mga sangkot na nangyaring stampede sa naturang tindahan, kalaunan habang ibinibigay ng nagngangalang Jacob ang mga papeles kay Evan, ay nakatanggap ito ng isang notification kung saan sila ay nakatag patungkol sa larawan ni Lizzie na nakasabit sa tindahan. Kaya't agaran niya itong ipinaalam kina Jessica at sa iba pa. At dito nalaman nila na ang tinag ng misteryosong lalaking ito noong nakaraan araw ay para sa kanila dahil nakasulat ang kanilang mga pangalan sa isang lamesa. At nang nag-imbestiga si Sheriff Rick sa nangyayaring krimen, ay nakita nito ang isang lalaki na nakasuot ng isang maskara at tila naniningil ito ng utang sa lahat ng may atraso sa kanya. Balik sa paaralan nang matapos nilang makita ang pinost ng baluga, ay agad niyang tinawagan ang kanyang ama na si Thomas upang ipaliwanag ang mga pagpaslang at ang nakakatakot na Instagram post ng di kilalang lalaki. Ngunit tumanggi si Thomas Wright at hindi magpasindak at ipinagpatuloy pa rin ang Black Friday sale gaya sa nakaplano. At ipinatawag ni Sheriff Eric ang grupo nila Jessica sa istasyon ng pulis para sa interogasyon at hiniling kay Jessica na sabihin ang anumang nalalaman nito. Subalit na nahimik lang ang dalaga at sa labas ay nakasalubong niya si Bobby na nagbalik sa bayan para tulungan ang kanyang tiyuhin. At inamin nito na noong mabali ang kanyang braso ay sinisi niya si Jessica kaya siya nawala ng 1 taon at hindi nagpaalam pero ngayon ay pinagsisisihan niya ito. At ibinunyag naman ni Jessica na ang kanyang stepmother na si Kathleen ang nagbura ng security footage dahil sa takot na mademanda. Subalit iginiit nito na may backup pa sa opisina ng kanyang ama at balak niya itong kunin. Ngunit ilang saglit lang ay biglang dumating si Ryan at hinalikan si Jessica sa pisngi na halatang ikinasama ng loob ni Bobby dahil sa selos. Aray ko! Kalaunan ipinakita si Manny, isa sa mga security guard na naroon noong gabing iyon, na puno ng kaguluhan at kamatayan kung saan siya ang guard na agarang tumakas sa lugar nang magsimula ang kaguluhan. Sa kasalukuyan, ay abala siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit upang magbakasyon dahil sa takot na nangyayaring mga misteryosong pagpatay na nagaganap sa kanilang bayan. Ngunit bago pa man siya makaalis, ay napansin niyang may John Carver mask na nakapatong sa kanyang sofa, dahilan upang siya ay nabahala at agad kumuha ng baseball bat. At sinubukang takutin ng killer, gayunpaman ay hindi umubra ang kanyang matatapang na salita sa killer at agaran lang siya nitong sinakal hanggang sa maputol ang kanyang ulo. At pagkatapos ay pinakain ng killer ang laman nito sa kanyang alagang pusa bago ito tuluyang umalis at inilagay ng killer ang ulo ni Manny sa hapagkainan katabi ng pang-itaas na bahagi ng katawan ni Lizzie. Kinabukasan ay nagulat si Jessica nang makita niyang nag-post ang killer ng litrato ng kanyang mga biktima sa Instagram account nito. Sa takot na siya na ang susunod na target, ay agad niyang kinuha ang security footage mula sa computer ng kanyang ama upang ibigay ito sa sheriff. At habang nangyayari ito, ay makikita si Ryan na palihim na nagmamanman sa labas ng kanilang bahay. Lumipat ang eksena kay Lonnie, ang estudyante mula sa Hanover School na nag-udyok ng stampede noong nakaraang taon ay kasalukuyan ng nagtuturo at nagsasanay ng mga mas batang estudyante sa gym. At makalipas ang ilang sandali ay pumunta siya at ang kanyang kasintahan sa isang tahimik na silid upang magsaya, kung saan ipinakita nito sa kanya ang kanyang burat. Subalit bago pa man tuluyang makita ito ni Lonnie, ay inatake na agad siya ng killer at pinilipit ang leeg na agaran niyang ikinasawi. At hindi agad na malaya ng babae ang nangyari. At sa kasamaang palad ay sinapit din niya ang isang malagim na kamatayan nang saksakin siya ng killer mula sa ilalim ng trampoline at ilang ulit siyang tinusok ng kutsilyo hanggang sa tuluyan na itong matigok. Sa sumunod na eksena, ay nalaman ni Sheriff Eric ang tungkol sa mga pagpatay kaya't pinalaan niya sina Jessica na mag-ingat samantala sina Evan at Gabby ay bumalik sa kanilang silid paaralan upang kunin ang kanilang mga backpack habang si Jessica ay naghihintay sa labas ngunit sa kasamaang palad ay biglang sumulpot ang killer at agad na pinatumba ang dalawa ng brutal. Maya't maya ay nakatanggap si Jessica ng mensahe mula kay Gabby na nagsasabing puntahan niya sila. At nang magtungo si Jessica upang tingnan ang kanyang mga kaibigan, ay doon na siya sinalakay ng killer at agad siyang tumakbo palayo upang iligtas ang sarili at pumasok sa isang science lab upang magtago. Hindi nagtagal ay pumasok din ang killer sa silid at determinadong tapusin ang dalaga. At habang nagtatago si Jessica sa gitna ng maraming mannequin heads, ay patuloy pa rin siyang hinahanap ng killer, subalit sa huli ay natagpuan din siya nito. At sa pilitan nilang napapanood ang kabaliwan ng killer, at sinabi sa kanila na ang ganitong uri ng pagsasalo-salo ay ang tunay na Thanksgiving,
hanggang sa kumuha ito ng martilyo at binuksan ang kanyang Instagram kung saan nilive pa ito ng baluga. At bago pa man niya paslangin si Evan, ay sinabihan siya nito na siya ang kanyang uunahin sa kadahilan ng ginawa niyang content ang nangyayaring insidente sa loob ng mall upang sumikat at pagkakitaan. Dahilan upang ito ang mag-udyok sa killer upang gumawa ng patayan sa bayan at i-live ang nangyayari sa social media. Hanggang sa walang awang binasag ang ulo ni Evan nang paulit-ulit hanggang sa ito ay mamatay habang tinitingnan siya ng kanyang mga kaibigan at nang matapos ang karumaldumal na ginawa ng baluga, ay binati pa nito si Evan dahil nakatanggap ang kanyang video ng sangkatutak na star sa kanyang live. At pagkatapos ay pumutol ang baluga ng isang piraso ng inihaw na laman ni Kathleen at sinubukang ipasubok kay Thomas Wright upang matikman ang kanyang kakupalan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ay nagawa ni Jessica na makawala gamit ang isang espesyal na singsing na nakuha niya mula sa lokal na drug dealer at palihim niya itong ibinigay kay Scuba. At kalaunan ay nagawa nilang inatake ang killer at inilayo ito mula sa hapagkainan. At subalit nang subukan ni Scuba labanan, ang baluga ay wala rin siyang nagawa dahil tila bihasa ito sa pakikipaglaban at matapos ang ilang minutong habulan sa ilang mga lagusan, ay nakarating sila sa John Carver House. At dito nasugatan si Scuba ng matamaan ng kanyang braso habang si Jessica naman ay nakatakas palabas ng likurang pinto. Iniwan ng killer ang sugatang si Scuba at sinundan si Jessica na tumatakas sa gitna ng kagubatan hanggang sa makarating ito sa sentro ng bayan, kung saan nakita niyang walang malay si Sheriff Eric na nakahandusay sa gitna ng kalsada. At habang sinusubukan niyang tulungan ang sheriff, ay bigla niyang nakita ang isang taong nakasuot ng John Carver mask na pumasok sa isang kalapit na bodega, dahilan upang inakala ni Jessica na ito ang killer. Kaya kinuha niya ang baril ng sheriff at pumasok sa loob. Subalit nang ito ay makapasok sa loob ay laking gulat niya nang matuklasan niyang ito pala ang kanyang ex-boyfriend na si Bobby, hanggang sa dumating bigla ang sheriff at sinabihan siyang lumabas ng gusali. Mayat-maya ay 3 putok ng baril ang narinig ni Jessica mula sa loob at sinabi ni Eric na pinaputukan niya si Bobby, ngunit nakatakas pa rin ito. At nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, ay ipinaalam ni Eric kay Jessica na ligtas na ang kanyang ama at mga kaibigan. At nang makaalis ang lahat ng kasamahan nitong pulis, ay nangako si Eric na hahanapin at huhulihin nila si Bobby dahil sa ginawa nitong krimen. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay tila napansin ni Jessica ang mga sanga at tinik na nakadikit sa sapatos ng sheriff na kapareho ng mga halaman na kanyang nadaanan habang tumatakbo sa kagubatan. Hanggang sa doon niya, napagtanto na ang tunay na killer ay walang iba kundi si Sheriff Eric. At nang malaman ni Eric na nabisto na ni Jessica ang kanyang katauhan, ay nagpasya na itong ilahad ang buong katotohanan ng kanyang pagpatay at ipinaliwanag na matapos mamatay ang kanyang asawa, ay nagkaroon siya ng lihim na relasyon kay Amanda na asawa ng kanyang matalik na kaibigan na si Mitch. Dahil napabuti ni Amanda ang kanyang kalagayan at tinulungan siyang makabangon mula sa depression. Hanggang sa nabuntis pa nito si Amanda at balak na nitong hiwalayan si Mitch. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagwakas noong gabing nangyari ang trahedya sa mall. At dahil sa matinding paghihiganti, ay nagplano si Eric na patayin ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Amanda. At inamin din niyang balak niyang ibintang ang lahat kay Bobby bilang killer. Ngunit nagawa nitong hampasin siya sa ulo at tumakas dahilan upang mawalan siya ng malay sa kalsada. At habang nagpapatuloy ang kanyang pag-amin, ay isiniwalat ni Jessica na naka-livestream ang lahat ng ito mula sa kanyang cellphone dahilan upang mabigla ang baluga. At agarang inatake si Jessica at nang sinubukan ni Eric na i-tranquilize ang dalaga ay bigla namang dumating si Bobby at nailigtas ang kanyang ex-girlfriend. At agarang tumakbo ang dalawa papasok sa bodega habang hinahabol sila ng sheriff na may hawak na palakol. Inilayo ni Jessica ang atensyon ni Eric sa pamamagitan ng paghagis ng isang bagay sa ibang direksyon. At pagkatapos ay binuksan niya ang isang gas cylinder na nagsimulang magpalobo ng isang malaking lobo. At mabilis na tumakbo patungo sa isang sasakyan. Ngunit bago pa sila makaalis ay ikinabit ni Eric ang kable ng sasakyan sa isang poste, dahilan upang hindi ito makagalaw at makalabas ang sasakyan. At nang papalapit na ang killer ay isinagawa ni Jessica ang kanyang huling hakbang at gumamit ng improvised na baril upang paputukan ang lobo, na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog, dahilan upang tumilapon ang baluga at tuluyang napatay. At pagkatapos ng insidente ay isinakay si Bobby sa isang ambulansya, habang muli namang nagkita si Jessica at kasalukuyan nitong boyfriend na walang kwenta na si Ryan, kung saan nakaligtas rin sina Gabby at Scuba. At bago matapos ang pelikula ay malalaman na hindi na natagpuan ng mga autoridad ang bangkay ng sheriff dahilan upang paniwalaan nilang tuluyan na itong nasunog sa pagsabog. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganon ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Take care always!